Inilihim ng CEO ang pagkatao niya at nakituloy sa bahay ng matandang janitor. Pero laking gulat niya noong may matuklasan siya tungkol sa matanda. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pagbawi. Si Javier Montoya Cruz, 18 taong gulang, ay anak ni Mang Romulo Montoya Cruz, 47 taong gulang. Si Javier ay kasalukuyang nasa grade 12 at siya ay may angking talino kung kaya't nangunguna siya sa klase nila. Isang hapon matapos ang kanilang klase ay may nangyari sa kanyang ama na ikinamulat ni Javier sa realidad ng buhay na kung minsan ay segunda Diyos ang pera. Kung wala kang pera ay hindi ka mabubuhay sa mundong ito at ang totoo pa niyan ay minsan may mga tao talagang sadyang ginagawang Diyos ang pera. Naku, Manong Romulo, hindi pwede ang ganyan. Alam mo naman minsan siguro na krisis ngayon. At isa pa, ano nang ipambibili namin sa aming mga stock sa tindahan? Magdadalawang buwan na ang utang. Pagkahaba-haba na ng utang niyo sa amin. Malayo pa man si Javier ay rinig na niya ang sigaw ng isang lalaki kung saan ay tanaw niya na may taong nagkumpulan sa labas ng kanilang kubo. Magbabayad naman ako. Sa ngayon lang medyo gipit pa. Alam mo naman na hindi kami makapagtanim ng palay dahil sa sobrang init. Natuyo ang sapat, walang pangbinyag sa mga palay. Paliwanag ni Mang Romulo at halos lumuhod na sa lalaking naniningil sa kanya. Abay, ang araw ng bayad ay araw ng bayad. Pera-pera lang tayo dito sa mundo. Sigaw ng lalaki na akalain mo ay isang sanglaan dahil sa dami ng diamante at alahas sa katawan. Kahit bigyan nila ako hanggang sa susunod na linggo, magbabayad po ako. Nahihiya na ang tatay ni Javier na si Mang Romulo dahil sa dami na ng tao na nakatingin sa kanila. Hindi pwede. Kukunin ko na lang yung kalabaw mo. Agad na tinulak ng lalaki ang ama ni Javier na siyang dahilan na napasalampak ito sa lupa. Tay, huwag niyo naman po itulak ang tatay ko. Sigaw ni Javier habang kumaripas ng takbo papalapit sa kanyang ama na nakaupo sa lupa. Ang tatay mo hindi marunong magbayad ng utang, bata. Pinandilatan siya ng lalaki at walang pasabasabi ay agad na hinila ang tali ng tanging kalabaw na pagmamay-ari ng ama ni Javier. Agad na pinasakay sa sasakyan ang kalabaw at pinaharurot iyon ng lalaking nagsisisigaw kani-kanina lang. Sir, parang awa mo na. Yan lang ang tanging meron ako sa pagsasaka. Pinilit ng ama ni Javier na tumayo sa kinauupuan at akmang hahabuli ng sasakyan nang bigla itong napahawak sa dibdib niya. Aray, ang sakit! Agad na nilapitan ni Javier ang ama na ngayon ay namimilipit ng sakit. Tay, ayos lang po ba kayo? May masakit ba sa inyo? Hindi makapagsalita ang ama ni Javier. Bagkos ay nalukot ang mukha nito sa sobrang sakit na nararamdaman. Maya-maya pa ay tuluyan ng natumba at nawala ng malay ang ama ni Javier. Maputla itong bumagsak sa kanyang dibdib. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ang tatay ko! Tay! Gising, tay! Tinapik-tapik ni Javier ang mukha ng tatay ngunit wala itong imik. Anong nangyari kay paring Romulo? Agad na umalalay ang kaibigan ni Mang Romulo na si Manong Ben na kararating lamang mula sa pag-aararo sa sakahan. Anong tinitingin-tingin na dyan? Tabi! Tinulungan ni Mang Ben si Javier na buhatin ng ama upang madala ito sa bahay pagamutan. Para! Agad na pumara si Manong Ben at isinakay ang walang malay na kaibigan. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ni Javier sa pagkakataong ito. Hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kung uunahin niya ba ang galit sa lalaking maraming alahas na nag-api sa ama o ang mag-alala sa kalagayan ng ama. Ano ba kasing nangyari, Javier?
Tanong ni Mang Ben nang makapasok ng ama sa emergency room. May nagpunta po kasi sa bahay, Manong Ben. Naniningil sa utang ni tatay. Talaga namang gipit kami ngayon kaya humingi si tatay ng kaunting panahon pero hindi to nagpaawat eh. Kinuha pa yung kalabaw bilang bayad sa utang. Paliwanag ni Javier na napakamot sa ulo sa kadahilan ng gusto niyang tumulong sa problema ng ama ay wala din naman siyang pera o trabaho man lang. Dahil nag-aaral pa siya. Wala talagang sinasanto yung Eddie na yan. Marami na din siyang binawian ng kagamitan at lupang sakahan dahil lang pautang niyang patong-patong na interes. Napailing na lang si Manong Ben sa nangyari. Kilala niyo po ang lalaki na pinagkakautangan ni ama? Kunot noong tanong ni Javier kay Manong Ben. Oo naman, pinagsasabihan nga namin yan ng ama mo na huwag niyang patulan ang pautang, ginawa niya pa rin. Buntong hininga ni Manong Ben. Ganun po ba? Salamat po pala sa pagtulong sa akin para madala si tatay dito. Batid ni Javier na dahil nagkautang ang ama ng malaki ay dahil sa yumaong ina niya. Sa sobrang laki ng bayarin nila noon sa ospital ay halos ipaligo na ng kanyang ama ang utang dahil sa pagsasaka lang ang kanilang kinabubuhay ay wala din silang ipon sa bangko o insurance man lamang. Mag-aral ka talaga ng mabuti, Javier, ha? Sa hirap ng buhay ngayon at sa init ng mundo. Hindi malabong mas tataas pa ang mga presyo ng bibilihin. Huwag gumayad sa anak ko na maagang nag-asawa. Abay, tingnan mo naman kahit pambili ng gatas ng anak niya, sa amin pa inaasa. Halata sa mga mata ni Manong Ben ang panlulumo sa sinapit ng anak na dalaga nito. Kung hindi siya nabuntis ng maaga, pareho na din yun sa inyo ngayon nag-graduate na sa senior high school. Dagdag pa ni Manong Ben. Opo, salamat po sa paalala. Mag-aaral po talaga ako ng maigi para hindi kami aapihin ulit ng mga taong nakakaangat sa buhay. Agad na pinunasan ni Javier ang luha sa mga mata. Oo naman, Javier. Ang buhay parang gulong lang yan. Hindi sa lahat ng panahon nasa ilalim ka. Dadating din ng panahon na papaboran tayo at titingin ng Diyos ang mga dasal natin. Sambit ni Manong Ben. Ilang mga minuto pang nakalipas ay magpaalam si Manong Ben upang magluto ng hapunan at sinabihan naman ito si Javier na babalik ito at magdadala ng pagkain. Pasalamat talaga si Javier dahil may kaibigan ng kanyang ama na totoo sa kanya. Nang makalabas si Manong Ben sa ospital ay sakto naman at lumabas sa emergency room ang doktor na nag-aasikaso sa kanyang ama. Dok, ako po si Javier. Ako po yung anak ng pasyente. Agad na wika ni Javier sa doktor. Mabuti ng lagay ng ama mo. Kailangan lang niya ng pahinga at kung pwede lang sana iwasan ng stress. Huwag din sana siya magtrabaho ng mabibigat. Habili ng doktor kay Javier. Hindi naman siya magtatagal dito sa ospital At kailangan lang siya obserbahan ngayong gabi. Kung okay na siya, pwede na siyang lumabas bukas na bukas din. Dagdag pa nito. Sige, salamat, Dok. Pwede po ba siyang makausap sa ngayon? Agad naman na tumango ang doktor bilang tugon sa tanong ni Javier. Agad na pumasok si Javier sa loob ng emergency room at doon niya nakita ang ama na payapa na nagpapahinga sa kama sa gilid. May nakakabit ng oxygen sa ilong nito ngunit kung titingnan ay malakas pa naman ang katawan ng ama. Tay, kumusta na pong pakiramdam niyo? Mahinahong sambit ni Javier na nag-aagaw ng atensyon sa amang malayo ang tingin. Ayos naman anak, sabi ng doktor, makakalabas na ako bukas. Alam ni Javier na mabigat pa rin ang pakiramdam ng ama dahil sa nangyari kanina ngunit pinipilit nitong magpakatatag sa kadahilan ng baka ayaw nitong mag-alala siya. Huwag kang mag-alala tay. Pupunta dito si Manong Ben. Magdadala daw siya ng pagkain para sa atin. Masiglang sabi ni Javier sa ama. Mabuti naman, salamat at tinulungan ka niya. Pasensya ka na anak ha, kung medyo mahina si tatay. Napakamot sa ulo ang ama ni Javier na tila ba nahihiya ito sa anak dahil sa nangyari. Huwag ka pong magsabi ng ganyan tay, naintindihan kong nararamdaman mo. Di bale kung makakapagtapos ako sa pag-aaral, bibilhan kita ng maraming masasarap na pagkain
at pupunta tayo sa magagandang lugar. Pampalakas sa loob na wika ni Javier upang maibsan ang lungkot na nararamdaman. Wala na yung kalabaw natin, anak. Paano na tayo makakapagsakan yan? Tila agad na nawala ang liwanag sa mukha ng ama ni Javier matapos nitong maalala na kinuha pala ng taong nagngangalan na Eddie ang kanyang pinakaiisang kalabaw. Naku, tay, pwede naman sigurong hihiramin muna natin ang kalabaw ni Manong Ben, kaya wag na po kayong mag-alala. Agad na hinaplos ni Javier ang likod ng ama. Dakong alas 7 ng gabi ay dumating si Manong Ben sa ospital, dala nito yung mga pagkain para sa hapunan ni Javier at ama nito. Oh, eto, parang rumulo. Isda na pula, masarap to at masustansya. Iwas muna tayo sa mga karne at baka matuluyan tayo. Pabirong sabi ni Manong Ben sa kaibigan. Salamat dito pre. Tugon ng ama ni Javier sa kaibigan. Ako, walang anuman. Sa tagal nating magkaibigan, para na din kitang kapatid. Ikaw, Javier, kain ka na dito. Huwag ka nang mahiya. Kain na para mas malakas tayong harapin ang pagsubok sa buhay. Makalimutan na natin lahat, wag lang ang pagkain. Pag-aaya ni Manong Ben kay Javier na nakatayo lang sa isang tabi. Habang pinagmamasdan ni Javier ang kaibigan ng ama ay napapaisip siya na mabuti pa ang mga mahihirap ay marunong pang umintindi at tumulong sa kapwa. Kesa sa mga taong nakakaluwag-luwag sa buhay ay walang inatupag kung hindi ang magpayaman kahit maraming tao ang natatapakan. Mas lalong lumakas ang determinasyon niyang tumapos sa pag-eskwela at maging mayaman sa hinaharap. Opo, salamat po dito Mang Ben. Agad na lumapit si Javier at pinagsaluhan ng ama ang daladalang pagkain ng kaibigan ng ama. Sumapit ang umaga at sa awa ng Diyos ay naging maayos ang kalusugan ng ama at hindi na inatake pa ng sakit sa dibdib o hirap sa paghinga, kaya agad din sila na nakalabas sa ospital. Nang makarating sila sa bahay ay agad na niyang inasikaso ang ama at pinagpahinga. Tay, dyan ka lang po. Ako na po ang bahala dito. Bili ng doktor, huwag kang pagtrabahuhin at dapat magpahinga. Mulalas ni Javier habang abala sa paglalagay ng panggatong para sa sinaing na bigas. Oo anak, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako dito. Natutuwang sagot ni Mang Romulo. Nang makasaing si Javier, ay agad na rin itong nagluto ng ulam. At pinaglagyan din niya ang isang lalagyan ng baon upang may pananghalian ng kanyang ama at hindi na kailangan pa ng kanyang ama na magluto para sa sarili. Dali-dali siyang naligo at nagbihis upang makapasok sa paaralan. Tay, ito pong pananghalian mo sa isang plastic container. May ulam na rin yan. Paalam ni Javier sa ama. Tay, alis na po ako. Papasok na sa eskwela. Javier, ba't ngayon ka lang? Pagkapasok ni Javier sa classroom ay agad siyang tinanong ni Ana na kanyang kaklase. May emergency kasi sa bahay kagabi kaya medyo na late ako sa klase. Mahinang sagot ni Javier. Alam niyang maririnig din ito ni Ana dahil magkatabi lang sila ng upuan. Magandang araw, class. Bati ng kanilang guro nang makapasok ito sa silid. Magandang araw din po sa inyo, Ma'am Santos. Agad na bati ng buong klase sa kanilang guro. Habang abala sa diskusyon ng kanilang guro ay hindi mapigilan ni Javier ang pangamba sa ama na naiwan sa bahay. Gusto niyang bumilis ang takbo ng oras para makauwi na din siya sa kanilang bahay. Mr. Javier Cruz. Tila tulala si Javier at nakatitig lang ito sa kawalan ng tawagin ng kanyang guro ang kanyang atensyon. Mr. Cruz. Ulit ng kanyang guro sa pagtawag sa kanya upang maagaw ang atensyon ni Javier. Javier! Sinundot ni Ana ang kanyang tagiliran upang matauhan si Javier. Ma'am. Agad na napatayo si Javier nang mapagtanto nitong tinatawag ng guro ang kanyang atensyon. Mr. Cruz, tinatanong kita kung anong pinagkaiba ng sanaysay at tula. Tanong ni Ginang Santos sa kanyang estudyante na napakalayo ng iniisip. Ang pinagkaiba ng sanaysay at tula ay ang kanilang anyo at paraan ng pagpapahayag. Ang sanaysay, isang
prosa ay kung anyo ng pagsulat na naglalaman ng mga pangungusap at talata upang ipahayag ang isang opinyon, kuro-kuro o impormasyon sa lohikal at organisadong paraan. Sa kabilang dako, ang tula ay isang sining na pagsulat na binubuo ng mga taludtod na karaniwang nagtatampok ng mga talinghaga, ritmo at tugma upang magbigay tuwa, magpahayag ng damdamin o magdulot ng kagandahan sa wika. Nagpalakpakan ng buong klase nang marinig nila ang sagot ni Javier sa tanong ng guro. Tumpak, very good Mr. Cruz. Agad na bumalik ng upo si Javier. Galing mo dun ah. Puri ni Ana sa kanya. Ngiti lamang ang naging tugon ni Javier sa wika ni Ana. Pagkatapos ng diskusyon ay agad na nagbigay ng activity si Ma'am Cruz sa buong klase. Bawat isa ay kailangang gumawa ng isang sanaysay at isang tula na isasubmit sa susunod na linggo. Hindi naman pinalampas ni Javier ang pagkakataon at agad siyang nagpresenta na pwede siyang gumawa ng isang sanaysay at isang tula sa halagang 100 piso. Agad namang nagbayad ang mga kaklase niya na magpapagawa ng activity. Dahil halos buong klase ang nagpagawa sa kanya, ay malaki-laki rin ang pera na nalikom niya sa araw na iyon. Isang buong pakwan po at 1 kilong saging. Agad na bumili si Javier ng prutas para sa ama. Masaya siya dahil maganda ang kinahantungan ng araw na to para sa kanya. At nakabili pa siya ng uulamin nila ng ama. Tay! Malayo pa man ay nagsisisigaw na si Javier upang ipabatid ang pasalubong niya para sa ama. Anak! Ano yun? Pasigaw na tugon ng kanyang ama na agad din namang lumabas ng bahay. May dala po akong saging dito tsaka pakwan po para sa'yo. May isda din ako dito, tay. Halos abot tay ngang ngiti ni Javier sa magandang balita niya sa ama. Ay, salamat naman anak. Nagkinang ang mga mata sa tatay ni Javier. Matagal-tagal na rin ang huli akong nakakain ng pakwan, anak. Totoo naman talaga na kahit may sakahan sila Javier, dahil magsasaka ang kanyang ama ay minsan sila pa ang walang maayos na pagkain dahil sa sobrang baba ng presyo sa bentahan ng mga produktong agrikultura at minsan ang mahal naman ng mga presyo sa pamilihan. Kadalasan pa nga ay nagkakautang pa ang ama niya para sa pataba ng lupa para maraming anihin. Heto tay, matamis yan, panigurado. Agad na inabot ni Javier ang isang slice ng watermelon sa ama na agad naman itong kinain na halatang-halatang takam na ito sa nasabing prutas. Habang kumakain ang ama ng prutas niyang dala ay minabuti munang nilinisan ni Javier ang manok na bili at balak pa niya itong gawing tinola. Anak, saan ka pala nakakuha ng pambili nito? Natigilan si Javier sa tanong ng ama na abala pa rin sa pagkagat ng watermelon niya. Sa kaklase ko po tay, nagpagawa kasi sila sa akin ng sanaysay at tula kaya binayaran nila ako. Buti na lang talaga at may racket ako sa araw na to. Paliwanag ni Javier sa ama. E paano yan? Mapapagod ka niyan. Halata sa boses ng ama ni Javier ang pag-aalala. Naku, tay, ako pa ba? Kayang-kaya ko yun. Mana ako sa'yo, no? Pagmamayabang ni Javier sa ama. Aba, nasa lahi at dugo natin yan anak. Nagtawanan na lang si Javier at ang kanyang ama at pinagpatuloy na lang ng binata ang paglilinis ng manok na uulamin nila upang maaga silang makakain ng hapunan at masimulan na niya ang paggawa ng sanaysay at tula. Manong Ben, tawag ni Javier sa kaibigan ng ama habang hawak-hawak niya ang isang lalagyan ng may tinolang manok at ilang piraso ng saging at slice ng watermelon. Napag-isip-isip niya kasing bigyan si Manong Ben upang makabawi man lang sa pagtulong sa kanila noong nasugod sa ospital ang kanyang ama. Dahil sa stress sa pagkakataon at binawian pa sila ng kalabaw na siyang kaagapay ng ama sa sakahan. Oh, Javier, kau pala yan. Anong sadya natin? Agad na binati ni Manong Ben si Javier ng matamis na ngiti. Tinola po tsaka prutas.
Bigay po ni tatay. Nakangiting sambit ni Javier sa papalapit na bulto ni Manong Ben. Ay nako, nag-abala ka pa. Pero hindi ko to tatanggihan Lalo pat tuyo ang ulam namin ngayon. Natatawang sagot ni Manong Ben at agad tinanggap ang iniabot ni Javier na tinola. Maraming salamat po Manong Ben sa pagtulong sa amin ni tatay ng isang araw. Pasasalamat ni Javier sa kaibigan ng ama. Nako, sino pa bang magtutulungan? Di tayo lang, di ba? Agad na sagot ni Manong Ben sa pasalamat ni Javier. Isasauli ko na lang tong lalagyan pag nahugasan na Dagdag pa ni Manong Ben. Sige po, wala pong problema. Pagsang-ayon ni Javier kay Manong Ben at agad na umuwi na sa kanilang bahay. Pagka-uwi ni Javier ay agad niyang kinuha ang kanyang ballpen at yellow paper at agad na nagsulat ng sanaysay para sa mga kaklase na tanging ilaw lamang sa lampara ang gamit na liwanag. Tila ba kakampi ni Javier ang panahon dahil sunod-sunod na ang racket na mayroon siya simula sa araw na nagsulat siya ng sanaysay at tula. Pinasok din niyang paggawa ng mga research at kahit application letter at resume para sa immersion ng kanyang mga kaklase ay siya ang gumawa. Nakaipon na din siya at nakapagbayad na ng graduation fee. Paminsan-minsan din kasi ay nagtatrabaho siya bilang kargador sa may palengke sa kanilang bayan. Namasukan din siyang tagabantay ng mga manok sa may poultry sa may kabilang barangay. Mr. Cruz, kailangan mong gumawa ng speech mo na ipepresenta sa inyong graduation, lalo pat ikaw ang valedictorian. May mga ngiti sa labi ni Ma'am Santos na wika kay Javier. Opo ma'am, masusunod po. Agad na sabi ni Javier sa guro. Gabi na nang umuwi si Javier galing sa paaralan dahil sa practice nila sa graduation. Habang naglalakad siya sa daan ay may isang sasakyang puti ang tumigil sa harapan niya at nagbaba ng pinto. Ikaw ba si Javier Montoya Cruz? Tanong ng lalaki na may suot na shades. Opo. Mautal-utal na sagot ni Javier sa kaba na nararamdaman habang kinakausap siya ng taong nagmamaneho ng sasakyang kulay puti. Ano nga ulit ang pangalan ng amo mo? Tanong ulit ng lalaki na may shades. Romulo Montoya Cruz po. Bakit po? Gustong tumakbo ni Javier sa pangamba na baka may gawing masama ang lalaki sa kanya. Ngunit gustuhin man niya ay hindi niya kaya dahil sa sobrang takot na nararamdaman ay para bang nakapako ang kanyang paa sa lupa. Halos lahat ng santo ay tila ba natawag na ni Javier sa kanyang isipan sa mga oras na iyon. Kailan nga ulit ang graduation mo? Dagdag na tanong ng lalaki kay Javier. Ngayong May 15 po. Halos mapiyok na si Javier sa kaba na nararamdaman. Ganun ba? Salamat sa sagot. Agad ding umalis ang sasakyan at nakahinga ng malalim si Javier. Agad siyang kumaripas ng takbo sa pag-iisip na baka may mananakit sa ama o kaya'y sinugod ang ama sa bahay nila. Tay! Kapos hiningang sambit ni Javier nang makaabot ito sa kanilang pintuan. Natigilan naman ang kanyang ama pati ang kaibigan nitong si Manong Ben. Namilog ang mga mata ng mga ito nang makita siyang hingal na hingal at habol ang hininga. Napano ka anak? Agad na tanong ng kanyang ama nang mapansin itong parang natatarantang pumasok sa loob si Javier. Wala po. Nakaramdam ng panatag ng loob si Javier nang malaman niyang ayos ang kalagayan ng ama niya, ngunit hindi pa rin niya lubos maisip kung ano ang pakay ng lalaking nakasakay sa puting sasakyan. Inom lang po ako ng tubig, tay. Halos lunukin na ni Javier pati ang baso sa sobrang uhaw na nararamdaman sa kakatakbo nito dahil sa pangamba. Akala ko pero sino kaya yun? Pabulong na sabi ni Javier sa sarili.
Dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Javier, walang iba kung hindi ang graduation niya. Sa puntong ito ay nakikita na niyang unti-unting makakamit na niya ang pangarap. Nakalatag na ang lahat ng plano niya sa buhay. Plano niyang kumuha ng engineering, ngunit dahil sa wala silang pera ay kukuha siya ng education. At pagkatapos niya sa kolehiyo ay magtatrabaho siya bilang guro at mag-iipon at mag-aaral ulit ng engineering. At ngayon, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa ating class valedictorian, Javier Montoya Cruz. Pagtawag sa pangalan ni Javier ay nagpalakpakan ng mga tao at agad na umakyat si Javier sa entablado. Ito ang aking mensahe para sa mga kapwa ko kabataang nagtatapos ngayon. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ng mga guro, magulang at mga kaibigan na naging gabay at inspirasyon sa ating pag-aaral. Sa ating paglalakbay sa paaralan, natutunan natin ang halaga ng determinasyon at pagtitiyaga. Bilang valedictorian nyo, ako si Javier Montoya Cruz. Responsibilidad kong ipakita ang aking galing at maging ehemplo sa ating mga susunod na hakbang. Hindi tayo matatapos dito. Bagkus ito ang simula ng mas malaking pagsubok sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong lahat at naway maging matagumpay ang ating hinaharap. Hanggang sa matapos ang talumpati ni Javier ay nakatuon lang kanyang mga mata sa kanyang ama. Nais niyang ipabatid sa ama na ginagawa niya ang lahat ng ito para mapaayos ang buhay nila nang hindi na nila maranasan pang sigawan at kunan ng mga bagay-bagay dahil lang sa hindi sila makapagbayad ng utang. Habang nakikinig ang kanyang ama ay naiiyak ito dahil hindi nito akalain na aabot sila sa puntong magtatapos si Javier, lalo pat namatay na ang kanyang ina. Naiiyak ang kanyang ama dahil hindi sa pinagmamalaki niyang anak, ngunit naiiyak siya dahil alam niya ang pagod at hirap na pinagdaanan ng anak bago nakatungtong sa entabladong kinatatayuan ito ngayon. Nang matapos ang seremonya ng graduation ni Javier ay agad na silang umuwi dahil plano pa naman ni Javier na mamalengke upang makapaghanda sila ng kaunting salo-salo at iimbitahan itong pamilya ni Manong Ben. Sa pagbukas nila ng pinto sa kanilang bahay ay halos iluwa ni Javier at Mang Romulo ang kanilang mata sa nakita. Nakalatag sa kanilang mesa ay isang bonggang handaan na may lechon baboy pa sa kanilang mesa. Tay, akala ko ba wala tayong handa? Ikaw, tay, ha? Akala ko hindi ka mahilig sa sorpresa. Nahihiyang sambit ni Javier sa pag-aakala ng ama niya na ang may pakana sa handaan sa mesa. Naku anak, maniwala ka sa hindi, wala akong pera na ganyan kalaki. Gusto ko man na handaan ka ng ganyan, hindi ko kaya. Nagtatakang wika ni Mang Romulo na hindi rin makapaniwala sa nakita na handa sa mesa. Dagtinginan lamang ang ama at nang lapitan ni Javier ang mesa ay may isang sobrang nakalagay dito at may sulat din dito. Magandang araw, Javier Montoya Cruz. Sana nagustuhan mo ang handa ko para sa pagtatapos mo ngayong senior high school. Naway maging simula ito ng ating pagkakaibigan. Nais ko sanang makausap ka bukas saktong 7:00 ng gabi. Tutungo ako dyan sa bahay mo para ibigay sa iyong magandang balita. Binasa ni Javier ang nakasulat na liham sa loob ng sobre. Sakto namang pagkabasa niya iyon ay dumating si Manong Ben sa kanilang bahay at may dalang chiffon cake na tag 100 piso sa may bakery nila. Grabe, iba ka rin pare, nagpakita rin ka pa talaga. Manghang-mangha na wika ni Manong Ben. Hindi makapagsalita ang ama dahil hindi nila alam kung anong isasagot sa sinabi ng kaibigan ng ama. Bago pa man nila sabihin ang tunay na nangyari ay huli na ang lahat dahil kinurot na ni Manong Ben ang balat ng lechon at nauna pang kumain sa kanila. Wala pa naman sanang plano si Javier at Mang Romulo na galawin ng pagkain.
Kain na kayo. Hindi na magkanda o gaga kakasubo si Manong Ben. Hindi alam ni Javier kung paano nila naubos ang pagkain sa mesa na hindi nila alam kung sino ang nagbigay. Ngayon ay nakahiga siya na hawak-hawak ang liham na nakalagay sa mesa kanina. Hindi niya mabuo ang palaisipan kung sino talaga ang nagbigay sa kanya ng handa. Alas 7 na ng gabi at gising na gising pa rin ang diwa ni Javier kakahintay sa nagsulat ng liham nang makita niya ang puting sasakyan na pamilyar na huminto sa harapan ng kanilang bahay. Halos abot sa langit ang kaba na nararamdaman niya nang maalala ang nangyari noong nakaraan. Lumabas sa sasakyan ang isang lalaking may kaedaran na. Sa tansya niya at nakatungkod ito. Sa mga suot pa lang nito ay alam ni Javier na mamahalin ang mga gamit ng matandang lalaki. Ikaw ba si Javier Montoya Cruz? Diretsong tanong lalaki kay Javier. Opo. Agad na tugon ni Javier. Ay, may gusto sana akong offer para sa'yo. Pero kung yung mamarapatin ay dapat sumama ka sa akin dahil may ipapakita ako sa'yo. Sambit ng matanda. Hindi ko po magagawa yan. May karamdaman ng aking ama at ayoko po siyang iwan. Pasensya na po. Kung may sadya po kayo sa akin, pwede niyo naman pong sabihin sa akin dito. Hindi pinapahalata ni Javier ang kaba sa kanyang boses sa bawat pagbigkas niya sa mga salitang iyon. Naiintindihan kita, bata. Nakangiting sabi ng matandang lalaki. Romulo Montoya Cruz, pwede ba kitang makausap? Tawag ng matanda sa ama ni Javier. Hindi marinig ni Javier ang pinag-uusapan ng ama at matandang lalaki dahil malayo ito sa kanya at gusto man niyang makiisyoso sa pinag-uusapan ay nakabantay naman sa kanyang lalaki na nakasuot ng shades. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ng ama. Maganda ang offer ng matanda, anak. Alam kong mapapabuti ang buhay mo sa kanyang mungkahi. Dapat, bigyan mo siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang mungkahi sa'yo. Paliwanag ng ama ni Javier. Puno ng pag-asa ang mga kinang sa mga mata ng ama ni Javier. Ano po? Nakataas ang 2 kilay ni Javier sa sinabi ng ama sa kanya. Sige na anak, sumama ka na sa kanya. Pagkumbinsi ni Mang Romulo sa anak ni si Javier. Sige po, kung yan po ang nais nyo. Agad na sumunod si Javier sa matandang lalaki at sumakay sa sasakyan. Nang bumaba sila sa sasakyan ay napanganga si Javier sa sobrang ganda ng bahay na nakita niya. Malaki ito at napaka-elegante ng disenyo. Agad na pumasok ang matandang lalaki at agad naman sumunod si Javier dito. Tumigil ang matandang lalaki sa isang malaking portrait ng lalaki na may pagkapareho sa wangis niya. May mga parte sa mukha nito na pareho sa kanya. Siya si Jonathan Hidalgo Perez, ang nag-iisa kong apo at ang aking tagapagmana sana. Kaso nitong nakaraan, 2 buwan ay namatay siya. Nabangga ang kotse na minamaneho niya at hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung sino ang gumawa nito sa kanya. Matalino, madiskarte, hindi maarte at higit sa lahat magalang ang aking apo. Kaya lang, maaga siyang kinuha ng Diyos. Siya ang ipakilala kong tagapagmana at ang susunod na Blue Dragon ng pamilya. Ngunit sa sinabi ko kanina na wala na siya, mawawala ang aming mga business partners pag nalaman ang susunod na tagapagmana ng trono sa negosyo, ay wala na. Yun ang magiging katapusan ng tagumpay na sinimulan ko. Napaatras si Javier nang biglang humarap sa kanya ang matanda at nagsalita ulit. Ikaw, Javier Montoya Cruz, ang magiging kapalit ng apo ko. Naikwento ko na to sa ama mo, sumang-ayon naman siya. Hindi mapaliwanag ang saya ko nung malamang may kamukhang aking apo at kasing talino din. Matagal na kasi kitang pinapasundan sa mga tauhan ko.
Ikaw ang nakita kong perpektong tao na magiging Jonathan Hidalgo Perez. Pagpapaliwanag ng matanda sa gustong mangyari nito. Ibig mo sabihin, magpapanggap ako bilang apo mo? Ganun ba yun? Naguguluhang tanong ni Javier sa matanda. Oo, yun mismo. Nasa sayo na yun kung tatanggapin mo. Pero isa lang ang masisigurado ko sa'yo. Pag tinanggap mo ang katauhang Jonathan Hidalgo Perez ay mapapasayo lahat ng to. Pati ang negosyo, maging ang pangarap mo ay abot kamay mo na din. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Iwan mo lang ang pagkatao mo si Javier Montoya Cruz. At yakapin mo ang pagkatao ng apo kong si Jonathan Hidalgo Perez upang buhayin mo ang legasyon ng aming pamilya. Sagot ng matandang lalaki sa tanong ni Javier. Nang makauwi si Javier sa kanilang bahay ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napag-usapan na rin nilang mag-ama ang nangyari. Anak, walang problema sa akin kung bibitawan mong katauhan mo si Javier Montoya Cruz. Kasi mahirap siya. Pag ikaw naging Jonathan Hidalgo Perez, nagiging mayaman ka, anak. Mararanasan mo ang buhay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang mga mata ni Mang Romulo na ngayon ay kaharap ang kanyang anak. Tay, hindi kita iiwan. Magdidiil man tayo ng asin ay sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Dito sa bahay, hindi kita iiwan, tay. Buo na ang desisyon ni Javier na hindi tanggapin ang alok ng matandang lalaki sa kanya kung kapalit nito ay malalayo siya sa kanyang ama. Ngunit isang araw ay hindi inaasahan ni Javier ang mga pangyayari. Habang abala ang ama sa pagsasaka, ay bigla lamang itong nawala ng malay at isinugod sa ospital. Base sa pagsusuri ng doktor sa kanyang ama ay kailangan ito ng agarang opera para makuha ang bato nito sa kanyang kidney. Hindi alam ni Javier kung saan lalapit, lalo pat kapos din si Manong Ben hanggang sa namalayan na lang niyang nakatayo na siya sa harap ng malaking bahay na tinitirhan ng matandang lalaki. Tinatanggap ko ang alok mo. Matapang nasambit ni Javier sa ikinangiti ng matandang lalaki. Ngunit sa maraming kondisyon, dagdag pa niya. Ano yun? Agad na tanong ng matandang lalaki. Nasa ospital ang tatay ko. Gusto kong maoperahan siya. Ayoko siyang maghirap. Bigyan mo siya ng marangyang buhay na hindi niya kailangan pang magsako o magtrabaho. Bigyan mo siya ng alalay na mag-aalaga sa kanya kung wala ko sa tabi niya. Diretsyong hiling ni Javier sa matanda. Yan lang ba? Masusunod ngayon din. Pagkatapos na iyon ay mayroon na silang kasunduan ng matanda. Tuluyan ang binago ni Javier ang kanyang pagkatao. Nakapagtapos siya sa pag-aaral ng kolehiyo sa ibang katauhan. Ngunit ang hindi niya alam ay may mabigat na responsibilidad na kaakibat ang pagiging Jonathan Hidalgo Perez. Maraming negosyo ang kailangan niyang atupagin kung kaya't minsan ay nawawala na siya ng oras para sa ama o kaya ay libangin man lang ang sarili. Anak, kailan ka dadala ulit dito sa bahay? Balita ko may bagong bukas na resort dun sa kabilang barangay. Umuwi ka at makapaglibang tayo dun, anak. Hindi na mabilang ni Javier kung ilang beses na niyang narinig iyon sa bibig ng ama sa tuwing tumatawag ito sa kanya. Tay, hindi ko pwedeng palampasin tong shipment na to eh. Malaking pera din to sa kumpanya. Wala akong oras sa paglilibang, tay. Kung gusto mo, kayo na lang ni Aling Tessie. Sige na, tay. Ibababa ko na to. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Agad na binaba ni Javier ang telepono at tuluyan ang naputol ang tawag sa kabilang linya. Ilang linggo na din iyon ang bukang bibig at pangungulit ng kanyang ama. Halos araw-araw na lang siyang tinatawagan at kinukulit ng tatay Romulo niya kaya minsan ay naiirita na siya nito dahil wala din naman siyang pera na mapapala pagkasama ito.
Doble kahit ang ginagawa ni Javier sa pag-iisip na importante ang pera dahil hindi siya makakabili ng pangangailangan kung walang pera. Natapos ang araw na iyon ay hindi niya natawagan ng ama katulad ng kanyang naipangako dahil sa pagod ay nakatulog siya. Kinaumagahan ay naghahanda na si Javier dahil may pupuntahan siyang shipment sa isang pantalan at ito ay isang malaking shipment ng mga kagamitang construction dahil iyon ang negosyo ng pamilyang Perez. Sir Jonathan, handa na po ang agahan niyo. Nung una, nalilito pa si Javier sa tuwing tinatawag siya sa hindi niya nakasanay na pangalan ngunit kalaunan ay nasanay na rin siya. Sige yaya, susunod na ako. Sagot ni Javier habang inaayos ang kwelyo ng kanyang formal na damit. Pagkababa niya ay agad niyang tinungo ang hapagkainan at kumain. Habang kumakain ay may tumatawag sa kanyang telepono at nang kanyang tingnan ay ang kanyang tatay Romulo ang tumatawag dito. Agad niyang pinatay ang tatay dahil alam niyang kukulitin din siya nito na maglibang at magbanding sa isang resort na gustong-gustong puntahan ng tatay Romulo niya. Pagkatapos niyang kumain ay agad siyang pumunta ng opisina upang kunin ang mga papeles na kailangan nito sa shipment. Napakainit sa pantalan ngunit naging matagumpay naman ang shipment sa mga kagamitang pang-construction niya. Agad na dumiretso si Javier sa opisina at doon ay inasikasong inventory sa sales ng kumpanya. Nakaalis siya sa opisina ay 10 oras na ng gabi. Pagkarating niya sa mansyon ay agad na pagdesisyonan niyang maligo muna nang may tumawag ulit sa kanyang cellphone. Tay, ano ba? Ang kulit mo, di ba sabi ko sa Hindi natapos ni Javier ang sasabihin nang si Aling Tessie na umiiyak ang nasa kabilang linya sa halipang kanyang ama. Aling Tessie, anong nangyari? Si tatay, nandyan ba siya? Natatarantang sunod-sunod na tanong ni Javier sa kabilang linya. Wala na po si Sir Romulo. Napahagulgol si Aling Tessie sa kabilang linya nang ibalita ang pagpanaw ng ama niya. Ano? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Javier sa narinig sa kabilang linya. Parang may libo-libong kutsilyo ang tumarak sa puso niya nang marinig ang balita. Napagtanto ni Javier na dapat binigyan niya ng atensyon ng ama lalo pat may edad na ito. Dapat sana'y sinamahan niya ito sa resort na gusto nitong puntahan. Napagtanto niya sa sarili na ang ama pala niya ang dahilan kung bakit nagsusumikap siya na makaahon sa hirap. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa halip na bigyan ito ng oras ay tinatrato niyang abala ang ama sa lahat ng mga ginagawa niya. Tila walang lakas ang mga tuhod ni Javier sa narinig at napaluhod na lang siya sa sahig nang hindi niya namamalayan dahil alam niya sa sarili na hindi na niya makakausap pang muli ang ama. Tatay. Bulong ni Javier sa hangin at nagsimula ng umagos ang luha ng kanyang mga mata. Simula nang pumanaw ang ama ni Javier ay tila ba nawala ng kulay at lasa ang buhay niya. Sa ngayon ay may pera siya, pero hindi niya nakita ang saya sa pera na mayroon siya noon. May mga gabi na umiiyak siya sa loob ng kanyang kwarto at gusto niyang magsumbong sa ama sa mga stress na nararanasan sa opisina. Ngunit kahit ilang tawag ang gawin niya ay hindi makakarating sa langit ang tawag niya at kailanman ay hindi na niya maririnig ang boses ng ama. Isang araw niyan habang naglalakad si Javier sa labas ng kanilang kumpanya ay napansin niyang isang matandang lalaki na may kaparehong tindig sa kanyang pumanaw na ama. Naging interesado siya sa lalaking matanda dahil kahit mabigat ang pinapasa nito na gamit panglinis sa mga salamin ng building ay masiyahin pa rin ito. Agad siyang lumapit sa isa sa mga guard ng kumpanya at nagtanong. Guard, sino yung matandang lalaki? Tanong ni Javier sa nakatayong guard sa may gilid ng entrance ng building. Ay, si Manang Berting yan, Sir Jonathan. Sagot ng guard kay Javier.
May kaidaran na yan, pero nakikipagsabayan pa rin yan sa mga batang utility workers natin dito. Hindi nga yan nalilate sa trabaho eh. Dagdag pa ng guard na may halong puri kay Mang Berting. Ilang taon na ba yan? Usisa ni Javier sa guard na tila ba maraming alam sa pagkatao ni Mang Berting. Sa tansya ko sir, mga lagpas 60 anyos na yan eh. Balita ko kasi, nang makatapos ang kanyang mga anak sa kolehiyo, nag-abroad na. Noon na nagpamilya, ayun, hindi na siya binalikan dito sa Pilipinas. May 3 anak yata yan si Mang Berting. 2 babae at 1 lalaki, parehong nasa ibang bansa. Sagot ng guard. Tila naman parang kinurot ang puso ni Javier nang malaman ang kwento ng matanda na wala na pala itong pamilya na natira para mag-alaga. Kaya kahit sa ganyang edad ay nagtatrabaho pa rin ito para itaguyod ang kanyang sarili. Bakit mo pala natanong, Sir Jonathan? Nagtatakang tanong ng guard. Wala lang. Natanong ko lang kasi ngayon ko lang siya nakita dito sa kumpanya. Agad na nilinisan ni Javier ang kinaroroonan niya at pumasok sa kanyang opisina. Lexi, pakihanap nga ang profile ni Berting. Basta Berting ang pangalan niya. Agad na utos ni Javier sa kanyang sekretarya. Sige po, sir. Agad namang sinunod ng sekretarya ang inuutos ni Javier sa kanya. Ngayon ay nakasuot ng lumang damit si Javier at tila butas-butas pa ang kanyang shorts. Nandito siya ngayon sa harap ng bahay ni Mang Berting matapos nitong malaman ang address dahil sa profile na mula sa isang kumpanya. Tao po, sinadya ni Javier na medyo matamlay ang kanyang boses na tila ba wala siyang kain ilang araw na. Sinigurado naman niya sa malayo nakapark ang kanyang sasakyan. Naku, napano ka iyo? Nagulantang si Mang Berting nang pagbukas niya ng pinto ay may nakita siyang lalaki na may kataasan at hapong-hapong katawan nito at hindi niya alam ay yun pala ay si Javier. Pwede po bang makahingi ng kanin? Nagugutom na po kasi ako. Nangingi po ako sa may karinderya, ayaw po nila akong bigyan. Kahit kanin lang po, kahit wala ng ulam. Pagmamakaawa ni Javier sa matanda. Naku, pasok ka dito, iho. Tagasan ka ba, ha? Napangiti si Javier sa bait na taglay ng matanda. Inasikaso siya nito at pinagsalinan pa siya nito ng pagkain sa pinggan, pati na rin ng tubig sa baso. Tagasan ka ba kasi, iho? Tanong ni Mang Berting kay Javier. Malayo po. Wala na po kasi akong pamilya. Wala din po kasi akong bahay, kaya palaboy-laboy na lang po ako. Agad na sagot ni Javier na tila ba kinakalkula niya ang magiging sagot ng matanda. Ganun ba? Pareho pala tayo. Ako din wala na akong pamilya, kaso may bahay ako. Pabirong sagot ni Mang Berting sa binata. Pwede po bang dito na lang ako mandaluyan sa inyo kahit saglit lang, kahit mga 2 araw lang? Pagod na po kasi ako sa kakalakad. Peking angal ni Javier kay Mang Berting. Mataman siyang tinitigan ni Mang Berting at humugot ito ng malalim na hininga. Basta ba't mapapangako mo, iho, na hindi mo ko pagnanakawan, ha? May halong pagbabanta sa boses ni Mang Berting. Opo, pangako lilinisan ko po ang bahay niyo kung wala kayo dito at pag-iigib ko po kayo ng tubig. Nakataas pa ang kamay ni Javier na tila ba parang nanunumpa. Sige. May iwan na muna kita dito, ha. Papasok ako sa trabaho kasi alam mo, bawal ako malate sa trabaho. Baka kasi sisantin ako doon pag nagkataon. Kasi alam mo na sila. Sila lang kumpanya na tumanggap sa akin. Kahit ganito na ang edad ko. Wala nang iba pang tatanggap sa akin kung matatanggal ako doon. Agad na nag-ayos si Mang Berting ng gamit at akmang aalis nang hindi mapigilan ni Javier na tanungin ang matanda. Saan po ba yung anak niyo? Tanong ni Javier sa matanda.
Sila, nako. Lumuwas ng ibang bansa at doon na nagpamilya. Paliwanag ng matanda kay Javier. Hindi po ba kayo galit sa kanila dahil pinabayaan kayo dito sa Pinas? Tanong ulit ni Javier kay Mang Berting. Bakit naman ako magagalit sa kanila? Alam mo, iho, hindi responsibilidad ng anak ang magulang. Ang pagbigay ng tulong sa magulang ay hindi dapat sa pilitang hinihingi. Dapat kusa iyong binibigay ng anak. At isa pa, walang utang na loob ang anak. Dahil ang magulang mismo ang ginustong magkaanak, kaya normal lang na dapat alagaan sila ng magulang. Napabilib si Javier sa kabaitan ng puso ni Mang Berting dahil wala man lang bahid ng galit ang bawat pagkabigkas nito. Ganun po ba? Napatangu-tangu na lang si Javier sa narinig. Pagkaalis ni Mang Berting sa bahay ay agad na rin naglinis si Javier sa bahay nito. Naghugas ito ng mga pinggan at pinag-igib ang matanda ng tubig tulad ng ipinangako nito sa kanya. Ang panunuluyan ni Javier sa bahay ni Mang Berting ay naging 1 linggo hanggang sa naging 1 buwan. Masyado ng maraming nalalaman si Javier sa matanda. Hindi niya mawari na tila ba parang naghihilom ang sugat sa puso niya sa tuwing natutulungan niya si Mang Berting. Para kasing naging tatay na ito sa kanya at parang pakiramdam niya ay nakabawi siya sa pagkukulang sa tatay sa pamamalagi niya sa bahay ni Mang Berting. Hanggang isang araw ay ibinunyag na ni Javier ang kanyang tunay na pakay. Ipinakilala niyang kanyang sarili at binigyan din ng lupa at bahay si Mang Berting. Mang Berting, tama ng pagtatrabaho para sa kumpanya ko. Masyado nang malayo ang narating ng kumpanya ko. At kasama ka sa pangangalaga nito. Hindi magiging ganyan kakintab ang mga salamin sa opisina namin kung wala ka. At sana ay nakabawi ako sa binigay ko sa'yo at hinayaan mo kung alagaan ka bilang isang tunay na anak. Pinaramdam mo sa akin ang damdamin ng gaano kasarap ang pagbawi sa isang mabuting magulang. Wika ni Javier para kay Mang Berting at tanging higpit na yakap lang ang naging tugon ni Mang Berting. Yakap ng isang ama para sa nangungulilang anak. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang pagbawi.